Ang mga susunod na pahayag ay base sa point of view ni Zion. Simulan na natin ang kwento. Kahit papaano, ay nahimasmasan ako sa maligamgam na tubig na dumaloy sa buong katawan ko. Kasalukuyan nakatukod ang dalawang kamay ko sa ibabaw ng lababo, sa loob ng banyo, habang pinagmamasdan ko ang refleksyon ng isang tao sa salamin. Yung taong buong buhay ay inakala kong matapang at walang inuurungang laban. Sa isang iglap, nagbago ang paniniwala ko sa taong yun. Siya rin yung mismong nanakit sa pinakamamahal niya. Sa pinakamamahal niyang walang ibang ginusto kundi ang mahalin siya ng buong puso, nang walang inaantay na kapalit. Bakit ba nagagawa natin sakta ng pinakamamahal natin? Pinagmasdan ko siyang may hinanakit at galit. Galit ako sa sarili ko, sa ilang beses na kagaguhan at pananakit na nagawa ko kay Luke. Galit na galit ako sa kadawagang ginawa ko. Sinayang ko ang pagkakataong aminin sa kanya yung nararamdaman ko. Sa halip ay nagmistulang baldadong nakikinig sa hinaing niya. Unti-unting tumulong mga luha ko, dulot ng pinaghalong nararamdaman. Gago ka, Zion. Gago ka. Kasabay ng suntok na dumapo sa salamin at nabasag ito. Hindi ako nakontento. Sinundan ko pa ito ng isang suntok. Duwag ka! Duwag ka! Natauhan na lang ako nang karamdam ako ng hapdi at kirot sa kamay kong pinansuntok ko sa salamin. Dumudugo ito at wasak na wasak ang salamin noon. Mahapdi at kumikirot ang kamay ko noon. Pero mas nanaig yung sakit na nararamdaman ng puso ko. Sinabunutan ko ang sarili gamit ang dalawang palad at nauwi rin sa pagtakip nito sa mukha ko. Umatras ako tapos sandal sa pinto. Nanginginig ang katawang unti-unting dumadaos-dos pababa hanggang sa tuluyang makaupo habang nananatiling nakasandal sa pinto ng banyo. Napakagago ko! Napakagago ko talaga! Kasabay ang mga luha at hulgol na nariwa sa isipan ko ang mga nangyari kanina. Hindi ko makalimutan ang mukha niyang puno ng paghihinagpis. Hindi mawala sa isip ko ang bawat salita, hagulgol at hikbi niya. Ang totoo niyan, noong mga oras na yon, ay hindi ko maintindihan ang halo-halong nararamdaman ko. Nahirapang iproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Ang pagkagulat dahil sa katotohanang narinig ko noon. Ang galit sa sarili dahil nagawa ko siyang saktan at insultuhin. Pagkukonsensya dahil nagawa pa niya mismo humingi ng tawad dahil sa pagmamahal niya sa akin. Na kung tutuusin, ay hiniling ko naman ito. Buong akala ko, ako lang ang nagmahal. Hindi ko na alintanang mas nauna niya akong mahalin bago ko pa malamang mahal ko siya. Nakuha niya akong mahalin sa kabila ng pagkakagago ko. Nakuha niya akong mahalin nang walang inaantay na kapalit. Noong mga oras na yun, gustong gusto ko siyang patigilin sa pag-iyak. Pero namalayan ko na lang na ayaw gumalaw ng katawan ko. Habang gising na gising naman ang utak ko. Kaya malinaw kong nakita ang lahat. Narinig at ramdaman. Naalala ko rin nagmamakaawa siya. Nasabihin ko kung kailangan niyang lumayo o hindi. At kahit masakit ay gagawin niya ito para sa akin. Sa halip na sagutin ko siya ng ayoko siyang mawala, naging pipi ako. Ayaw sumunod ang mga bibig ko upang sabihin ito. Mas lalo ako nasaktan sa huli niyang sinabi. Hayaan mo, Z.
Hindi mo na ako makita pang muli. Sinabi niya ito nang nakatalikod sa akin. Sa mga oras na yun, bumuhos ng walang humpay ang mga luha ko. Sa takot kong iwan niya ako, unti-unti akong dumapa para makita siya at mapigilan. Tinatawag ko siya pero mahina ang boses ko na lumalabas sa bibig ko. Halos masira ang ulo ko nung nakikita ko siyang papalayo. Pinilit kong tumayo. Kahit na pakiramdam ko ay parang walang sumusuportang buto sa katawan ko noon. Hindi ako humintong tawagin siya, pero hindi na niya ako marinig. Marahil sa lakas ng pagbuhos ng ulan. Pinilit kong utusan ang sarili kong kumilos, ngunit ayaw sumunod nito. Halos pagkapang akong umuusad para lang habulin siya. Kaso huli na, kinain na siya ng dilim at tuluyan ang nawala sa paningin ko. Pero pinilit ko pa rin siyang hinabol. Pinuntuhan ko siya sa kwarto niya para aminin ko sa kanya na mahal ko rin siya. At hindi niya kailangang iwasan ako dahil hindi ko rin kaya. Pero wala na siya doon. Nagabang ako sa labas ng kwarto niya ng ilang oras, pero hindi siya dumating. Sinubukan kong tawagan ng ilang beses yung cellphone niya pero nakapatay na ito. Gusto ko talagang sabihin sa kanya yung totoo. Wala akong pakialam kung nagkabalikan sila ng ex niya o kung sino man yung kayakap niya ng mga panahon na yun. Aagawin ko siya, lalo na't alam kong mahal niya ako. Patuloy ako nakiusap sa hangin, ngunit hindi na dinig ang langit ang hiling kong makausap siya. Kagaya ng inaasahan ko, mas malungkot ang mga sumunod na araw. Dahil hindi ko na siya muling nakita pa. Kahit ang tropa, nagtataka sa bilang pagkawala ni Luke. Ramdam nilang may kinalaman ako sa pagkawala niya. Pero wala silang makuhang sagot mula sa akin. Naroon yung maya-maya ay sumusulyap ako kung may darating ba na Luke. Pero wala. Sinayang ko yung pagkakataong sabihin sa kanya yung totoo. Ang duwag-duwag ko. Mula nung gabing yun, oras-oras akong nagdurusa. Araw-araw akong kinakain ng konsensya. Hindi ako matahimik dahil hindi ko alam kung nasan si Luke. Labis akong nangungulila sa kanya. Kinakain ako ng galit at puot. Hanggang sa naisip ko na baka ayaw na talaga niya akong makita. Hindi ko naman siya masisi. Nagmahal siya ng gagong katulad ko. Yung ginawa ko sa kanya, walang kapatawaran yun. Hanggang sa dumating ang bakasyon, hindi ko na nabalitaan si Luke. Kahit namuwi na ako sa Bulacan, ay palagi pa rin akong bumabalik sa kwarto niya. Nagbabaka sakaling makita ko siya. Pero bigo ako. Natapos ng unang buwan ng bakasyon at muli akong bumalik sa dormitory. Nagbabaka sakaling bumalik siya upang kunin yung mga gamit niya. Ngunit bigo pa rin akong makita siya. Naisipan ko magtanong sa mga namamahala ng dorm. Nagpunta raw si Luke upang kunin ang mga gamit niya. Hindi ko man lang siya naabutan. Nawalan na ako ng pag-asang makita siya.
naisipan kong dumaan sa school at tumambay sa bench na madalas kong tambayan kapag gusto ko mapag-isa. Habang nakupo ako, pinapakiramdaman ko lang ang payapang paligid. Naalala ko yung mga pinagsamahan namin ni Luke. Yung mga panahon na masaya kami nakaupo doon habang nagkukwentuhan. Yung mga panahon na pinapakilig ko siya na pilit naman niyang tinatago yung kilig na yun. Bigla na lang sumagi sa isip kong tignan yung sinulat ko dati doon. Sorry Brad, ayokong iwan mo ko. From Zion. Nagulat ako nang mabasa ko may isa pang nakasulat doon sa babang bahagi ng isinulat ko. Hindi mangyayari yun, Z. From Luke. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagkaroon ako ng pag-asa at dali-daling nilisan ng lugar. Ginamit ko ang connections ko para malaman ang mga lugar kung saan maaaring matagpuan si Luke. Umuwi ako ng Bulacan. Kinabukasan rin ay napagpasyahan kong hanapin si Luke. Dala-dala ang kotse ni Daddy. First stop ko sa address nila sa Bulacan. Pero nabalitaan kong wala na palang pamilya ni Luke doon. Kasalukuyan na daw itong hinahanapan ng pagbebentahan. Last resort ko ang address nila sa Zambales, sa bahay ng lola niya kung saan siya nakatira. Hindi naman ako nahirapang tuntunin ito dahil kumpleto yung address na nakuha ko. Ngunit sadyang mahirap ang chance na makita ko si Luke. Yung lola lang niya yung nakausap ko. Sabi nito, wala raw si Luke doon. Kinulit ko pa ito kung pwedeng magbigay ng kahit anong contact ni Luke. Ngunit nagpatigas ito. Ramdam kong itinatago nila si Luke. Bigo akong umuwi. Pero hindi ako tumigil at sumuko. Maraming beses akong pabalik-balik sa Zambales. Nakuha ko pang magsisigaw sa labas ng mataas sa bakod nila. Nagbabaka sakaling marinig ako ni Luke. Ilang beses ko rin kinulit yung lola niya pero sadyang matigas ito. At binantaan akong ipapapulis sa susunod na bumalik pa ako. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa noon. Nawala ng pag-asang makausap pa ulit si Luke. Sadya talagang mahirap hanapin ang taong ayaw na magpahanap. Halos masira yung buhay ko noon. Halos linggo-linggo akong nakikipagbasag ulo. Kahit yung tropa, hindi nila ako makausap ng matino. Kahit sila mami at daddy, hindi nila malaman kung ano yung gagawin sa akin. Nandun yung binugbog na ako ni daddy. Habang si mami naman ay umiiyak. Kakaawat kay daddy. Pero wala talaga silang magawa. Ang alam ko lang noong mga panahon na yun ay gusto ko nang mawala sa mundo. Miss na miss ko na si Luke. Mahal na mahal ko siya. Kahit ang sakit-sakit na. Araw-araw na sinisira ng galit sa sarili ko ang buhay ko. Isang taon din ako nanatili sa kalagayan ko na yun. Wala akong ibang ginawa kundi magmukmok sa kwarto at halos gabi-gabi umiinom. Hanggang isang araw, hindi naman diis ni mami ang makita ang kalagayan ko. Nasa kwarto ko noon nang pumasok si mami. Pinipilit niyang kausapin ako pero hindi ako kumikibo. Narinig ko na lang siyang umiiyak. Kahit na mabigsag si mami sa university na pinapamahalaan niya, pero pagdating sa mga anak niya ay malambot ang puso niya.
Hanggang kailan mo ba balak gawin sa buhay mo yan? May pagkalungkot na sabi ni Mami. Pero hindi ako umimik. Nakaupo lang ako sa kama ko na nakayuko. Anak, kausapin mo naman si Mami. Hirap na akong makita kang ganyan. Nanatiling nakatigom ang bibig ko. Please, nak. Maawa ka naman kay Mami. Kung hindi ka naawa sa sarili mo, kahit sa akin man lang, maawa ka. Ayokong nakikita kang ganyan ka. Pero wala pa rin akong kibo. Dahan-dahan siyang lumapit. Umupo sa tabi ko at yumakap sa akin. Naramdaman ko ang simpatsya niya. Nangingilid ang mga luha ko pero hindi pa rin ako kumikibo. Nanatili siya nakayakap sa akin habang umiiyak. Zion, I want you to know na mahal kita. You can always tell me what's in your heart. Malumanay niyang sabi, kasabay ng pagsinghot dahil sa pagluha. Tumagos sa puso ko ang mga sinabi niya. Mistulang kamay na humaplos sa puso ko. Hanggang sa hindi ko napapigilan at sumabog lahat ng sakit na nararamdaman ko. Halos manginig akong lumuluha, kasabay ng malalim na paghinga. Gumanti ako ng yakap sa kanya at mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa akin. Tila ba gusto niyang maramdaman ang pagmamahal niya at handang makinig sa lahat ng pinagdadaanan ko. I'm sorry, Mom. I'm sorry. Hinaplos niya ang buhok ko at naramdaman ko sa balikat ko ang pagtango ng ulo niya. Mas lalo akong naiyak sa ginawa niyang pag-comfort sa akin. Mom will always be here for you, anak. And you know that, right? Patuloy sa pag-haplos ng buhok ko. Ibinuhos ko sa yakap at balikat niya ang bigat na nararamdaman ko. Halos mabasa na ito dahil sa mga luha ko. Nanatili ako nakayakap sa kanya. Sa mga panahong ito, yakap ng isang ina ang kailangan ko. Nang natigil ako sa pagluha, ay dahan-dahan akong bumitiw sa kanya. Nakayuko ako habang hinawakan niya ang dalawang palad ko gamit ang mga palad niya. Sobrang tagal na since the last time I saw you crying. Bata ka pa noon. Bibihira ka lang naman ding umiyak noon, anak. Actually, na-miss ko rin yung Zion ko na kapag umiiyak, lumalapit sa akin. Yayakapin lang kita noon. Tapos, titigil ka na. Tila ba musika sa pandidig ko ang mga salita ni Mama. Pinapalambot nito ang puso ko. So, sasabihin mo na ba kay Mami kung anong problema? Pinahid ko munang natitirang luha at humugot ng malalim na hininga. Ma, bakla ako. Sinabi kong hindi nakatingin sa kanya. Hindi ko man nakita ang reaksyon niya. Ramdam ko na bigla siya. Ilang sandali kasi ang lumipas bago niya muli akong niyakap. Tapos umiyak siya. Gago ako, Ma. Tapos lalo siyang umiyak. Hindi ko alam kung matatanggap niyo pa ako. Pero, hindi ko na mababago ang katotohanan ng nagmahal ako ng kapwa ko lalaki.
buong tapang kong sinabi sa kanya yun. Dahil sa totoo lang, hindi ako natatakot na hindi nila matanggap ang pagkatao ko. Wala akong magagawa. Nagmahal ako eh. Kung kabaklaan man ang tawag doon, ayos lang sa akin. Patuloy lang siya sa pag-iyak na nakayakap sa akin. Will you still love me, Mom? Kahit nalaman mo yung totoo. Hindi siya umimik. Hindi ko rin masisi kung nagulat siya. Buong akala niya kasi lalaking lalaki ako. Ganon din naman kasi yung paniniwala ko noon. Kumalas siya sa pagkakayakap. Hinanda ang sarili sa sasabihin. Honestly, nagulat ako, anak. Who would have thought na ganyan ka? But please, anak, don't get mad kung sasabihin kong nahihirapan akong i-process ng utak ko yung mga revelation mo. But I'm still your mom. And I love you. At hindi magbabago yun. I took care of you for 9 months. Hanggang sa paglaki mo. At matatanggap rin kita, anak. Akala ko noon, hindi na ako iiyak. Pero hindi ko mapigilan ng dahil sa mga sinabi niya. Wala nang tutulad sa pagmamahal at suporta ng ina sa kanilang mga anak. Hindi ako takot na umamin sa kanya. Nadala ako ng emosyon ko, knowing na handa siyang makinig at handa siyang tanggapin kung ano man ako. Muli kami nagyakapan. I will support you, anak. No matter what. Ikaw pa rin naman ang baby Zion ko. Mahal na mahal kita. Naikwento ko sa kanyang dahilan kung bakit sinisira ko ang buhay ko. Sinimulan ko kung paano nagsimula ang nararamdaman ko kay Luke. Hanggang sa hindi na nagpakita si Luke. Patsaga naman siyang nakinig. Ma'am, anong gagawin ko? Mahal na mahal ko si Luke kaso nasaktan ko siya. Kung saan-saan ko siya hinanap pero nabibigo lang ako. Just give him time, anak. He has all the right para layuan ka. Sa ngayon, ayusin mo muna yung sarili mo. Tingnan mo, ang tungis-tungis at ang baho mo na. Tapos tumawa siya. Mom! Mom naman! Pagmamaktol ko pero napangiti rin siya sa bandang huli. Tinanong niya ako kung mabibigyan ba ako ng pagkakataong makausap ko si Luke at madadatnan niya ako sa ganitong kalagayan. Sa tingin ko ba magugustuhan ako ni Luke na ganito ako? From that moment, na-realize ko na may point si Mama. Kailangan kong ihinto ang paninira ko sa buhay ko. Kailangan kong magsimula. I need to pull myself together. Para kay Luke at para sa sarili ko. Kailangan kong buuin ang sarili at tuluyang baguhin para sa ikabubuti ko. Parang kung dumating man yung panahon na makakausap ko ulit si Luke, handa at maayos kong ihaharap ang sarili ko sa kanya. Kahit na walang kasiguraduhang makukuha ko pa ulit siya. Ang mahalaga ay mapatawad niya ako. Pero kailangan ko munang patawarin ang sarili ko para tuluyan ako makapagbago. Noong una,
Aaminin ko, nahihirapan ako. Nangungulila kasi talaga ako sa kanya. Lumipas ang mga panahon. Tuluyan namang natanggap ni Mami na ganito ako. Mas madalas na niya akong pagtuunan ng pansin. Ipinaparamdam niya sa akin yung suporta niya. Si Daddy naman, nung malaman niya muntik na akong patayin. Kahihiyan daw ako sa pamilya. Pinalayas rin niya ako. Pero dahil sa suporta ng nanay ko, at dahil sa nakikita niyang unti-unti na ako nagbabago, ay unti-unti rin natanggap ng Daddy ang pagkatao ko. Pero bago yun, sobrang hirap naman ang dinaanan ko para lang matanggap niya. Mas naramdaman ko ang suporta ni Daddy mula noong maayos ko na manage yung rice mill business namin. Naasar nga lang ako sa kanya. Tawagin ba naman niya akong my princess? Hindi naman kasi ibig sabihin na umamin ako Kailangan na nila akong ituring na bilang isang dalaga. Lalaki pa rin naman ako. Nagmahal nga lang ng kapwa lalaki. Sa kabila ng lahat ng dinanas ko, makipot at masikip man ang daanan, ay nagtagumpay naman akong patawarin at baguhin ang sarili ko. Unti-unti, hanggang sa naiwasan ko nang gawin ang mga bagay at kalokohan na ginagawa ko dati. Mahirap nung una, pero sa tuwing naiisip ko si Luke, nakayanan ko na. Pero umaasa pa rin akong hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Luke. Darating ang araw na mahahanap din kita, Luke. At pag dumating yung araw na yun, gagawin ko ang lahat, makuha lang kita ulit. Sana hindi pa huli para sa atin. Sana. Okay, una sa lahat gusto ko mag-thank you sa mga naka-appreciate nung last episode natin. At gusto ko yung batiin ng Happy Pride Month. Alright, so sobrang tapang ni Zion sa part na to, no? Kasi nakapag-come out siya sa family niya. Is very lucky kasi natanggap siya. Let's admit guys, it's not easy to come out of the closet. Hindi lahat natatanggap. Tsaka, iba talaga yung pagmamahal ng isang nanay, no? Kung meron mang isang unang taong makakaunawa sa nararamdaman at sitwasyon natin, yun yung nanay no? Nanay talaga. Talikuran man tayo ng buong mundo, kasama yung taong pinakamamahal natin. Pero yung magulang natin, nanay, tatay, kapatid, nandyan sila para sa atin. Kaya sulitin natin lahat ng oras at panahon habang buhay pa yung parents natin. Okay? Ikaw, what's your coming out story? Email mo lang sa email address natin na imrensantiago@gmail.com. Abangan nyo yung next part. Hanggang sa muli. Salamat.